Pati si First Lady Liza Araneta Marcos iniuugnay sa isyu ng korupsyon. Dumepensa riyan ng Malacanang at sinabing hearsay evidence ang akusasyon. Narito ang report ni Maricel Halili. Para siyang binigyan ng pera at pinabili ng suka. Ganito ang paglalarawan ni Yuse Claire Castro kay John Santander na naghain ng letter of sentiment sa ICI para imbestigahan ang ugnayan ni First Lady Liza Araneta Marcos sa sinasabing bagman na si Maynard Ngu. Hirit ni Yuse Castro para siyang nuisance candidate. Aniya, base sa sulat ni Santander, walang anumang akusasyon laban sa unang ginang. Kung inyo makakahalubilo muli ang isang John Santander, maaari po ba niyong itanong sa kanya kung alam ba niya ang mandato ng ICI? Siya po ba'y may personal knowledge sa kanyang mga sinasabi? Dahil kung walang personal knowledge, ito ay magsisilbing hearsay evidence. Ayon kay Castro, ayaw ng patulan ni First Lady ang ganitong bagay. Kung hearsay evidence, ito po ba dapat ay binibigyan pa ng pagtutuon at seryosong konsiderasyon? Ito po ba isang fishing expedition lamang para siraan ang unang ginang? Okay. Wala rin daw nabanggit si First Lady Liza kung ano ang ugnayan niya kay Maynard Ngu. Ang malinaw, hindi na raw special envoy of the President to China for Trade, Investment and Tourism si Ngu mula pa noong August 2025. Nag-expire na raw kasi ang termino nito at hindi na ni-renew. Sa huli, ICI naman daw ang magdedesisyon tungkol sa sulat ni Santander. Nagbabalita mula sa Frontline, Maricel Halili, News 5. Mga kapatid, ako po si Ruth Cabal. Dito tayo sa totoo, dito tayo sa True FM. Mag-follow at mag-subscribe din po kayo sa aming social media accounts at True Network PH. Diyan po yan sa aming X na dating Twitter, sa FB, sa Instagram, sa YouTube, sa TikTok at sa mga podcasts. At syempre, tutok din po kayo sa Signal True TV Channel 19.